Ayan, magandang araw po mga kaibigan. At nandito po tayo ngayon sa Barangay Imolnod na kung saan meron po tayong kaibigan na kung saan ay isa po siyang nanay na kung saan ay matulungin sa ating po mga kapwa katutubo, kapwa Palawinyo na kung saan ay matagal na po siyang tumutulong sa kapwa. Pero nagtataka tayo na wala man siya sa posisyon, wala siyang sa ahensya ng gobyerno na kung saan ay meron siyang tinalagang posisyon sa barangay pero nagtataka tayo na kung saan ay binayayaan siya ng poong may kapal na makatulong sa mga kapwa nating katutubo. So nandito po tayo ngayon sa Barangay Mulnod. Yan, interview po natin si Ma'am. Ma'am, ano po ang pangalan po ni Ma'am? Ma'am Ana May B. Saaban po ng Barangay Imunod. Ayan, si Ma'am Anami Saaban. Ma'am Anami, isa ka po sa nabalitaan namin na tumutulong ka po sa mga katutubo. Pero yun na nga po, meron po ba kayong masasabi sa inyong walang sawang pagtulong? Opo, hindi ko po alam bakit ito yung ipinagkaloob sa akin ng Panginoon na magtulong sa ating mga kapatid nating mga katutubo at mga kapatid nating mga Muslim. Hindi ko rin po ini-expect ah, na ako po ay kusang tumutulong sa kanila 'pag sila po'y kumakatok sa bahay namin, kahit hating gabi o madaling araw, nandoon po yung, bukas ang aming puso sa mga taong nangangailangan po para sa amin. Kasi nga po sabi nga sa Bible, sinabi ng Lord na nung ako ay nagutom at hindi niyo ako binigyan ng pagkain, nung ako ay nakulong, hindi niyo man lang ako dinalaw. Ang ibig sabihin ng Panginoon, yun yung pagtulong natin sa kapwa natin na yung walang-wala, ang Diyos ang siyang magpapalit sa lahat ng ginagawa nating kabutihan. Kahit di man natin nakikita ang Panginoon, pero gagawa at gagawa siya ng paraan para tayo'y tulungan. Kahit bagamat wala tayo sa gobyerno na ah, ah, inuupuan, nandoon pa rin po yung pag-ibig sa ating kapwa. Kasi isa lang naman ang utos ng Diyos, iibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Ano ibig sabihin ng sarili? Ibig sabihin, sarili natin, pinapaliguan, tinututbrasan, pinapakain natin. Ganon din ang pag-ibig natin sa ating kapwa na dapat pagmamahal. Ayan, Madam Saaban, ilang taon na po kayo tumutulong sa mga kapwa nating katutubo? Ah, matagal na po ako kahit na po yung kami ay nagtatabo kami po sa iba-ibang barangay, katulad po ng Bilang-Bilang, Tabod, Kabangaan, Mainit, Imulnod. Matagal na po, pero po ngayon po ako nag-focus na sa edad ko pong 46 years old, tuloy-tuloy na po ang pagtulong ko. Pero nung kapanahon po ng 2012, nag-i-start na po ako hanggang ngayon po ay talagang ratsada pong tumutulong sa ating mga kapwang katutubo at mga kapatid nating mga Muslim at mga Kristiyano din po. Kasama nga Ate Anami, sa anong paraan mo natutulungan yung mga tao na kahit wala kayong posisyon, anong mga ahensya yung anong ahensya ng gobyerno yung pwede nyo mong maging malapitan na dahil ikaw yung naging tulay para mailapit mo sila sa mga ahensya na yun? Anong mga ahensya ng mga anong company or ahensya ng government na pwede mong malapitan na kung saan ikaw po yung naging tulay dito sa Barangay Imolnod? Anong mga company na nakakatulong po sa inyo? Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Congressman Jose Chavez Alvarez. Naiiyak ako kasi yung time na yung isang katutubo po ay nanganak, nilagay po siya sa kumot, tapos nilagay sa bayog, binaba po dito, grabe po yung dugo ng babae. So, bagong panganak lang po yun. Alam niyo po magkano ang bill? Nasa 80,000 po. Alam niyo po, lumapit po ako sa opisina ni Congressman JCA, halos po wala pong binayaran yung katutubo pong tatandayan. Kaya po, nagpapasalamat po ako kay Congressman Jose Chavez Alvarez sa kanyang ahensya at maging sa kanyang mga tao sa opisina po na Kong GCA. At higit po sa lahat po talaga na pinapasalamatan ko yung tumatakbo po si Gov. Ami. Grabe po yung tulong na binigay niya po sa South.
na hindi ko po makakalimutan. Nandoon po si Ma'am Vanessa Nangit nung tumatakbo po si Gub Ami Alvarez na mga may naoperahan, may kailangan ng wheelchair. Nandoon po yung pagtulong niya at lalong-lalo na po sa mga walang kapuspalad ng ating mga katutubo at mga kapatid natin mga Muslim bandang pong Balabak, Mangsi, Marabon. Isang tawag ko lang po kay Ma'am Vanessa Nangit na kanyang alalay sa social worker, andoon po agad ang pagtulong sa mga nangangailangan po ng tulong patungkol po sa mga hospital bill po. At saka po, isa rin po akong taos-pusong nagpapasalamat sa ahensya po ni Erwin Tulpo, lalo-lalo po sa mga kasamahan niya po sa Puerto Princesa, sa opisina, sa mga tao doon, lalong-lalo kay Ma'am Arlene na taos-pusong bukas ang kanyang mga kamay sa pagtulong sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Brooks Point. Buong pinapasalamatan ko si Ma'am Arlene at ang kanyang boss na Senador Erwin Tulpo na walang sawang tumutulong sa ating mga kababayang Palawenyo po. Kaya maraming salamat din. Ganon din po sa Pinoy worker. Kay Sir Carl, salamat po sa kanyang opisina na walang sawang tumutulong po sa mga kababayan ng bayan po ng Brooks Point. Sa inyo po ang pasasalamat sa lahat ng mga ginagawa nyo po patungkol po sa hospital bill. Senator Erwin, saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po. At kay Sir Congressman Carl ng Pinoy Workers. Salamat po sa mga binibigay nyo pong tulong para po sa bayan po ng Brooks Point sa South po. Nakakatats ng damdamin at syempre nakakatuwa dahil isa po kayo sa mga nakakatulong sa inyong barangay dito sa Barangay Imolnod. So nakikita ng ating mga kababayan yon. So ano pong mga ospital yung mga nilalapitan niyo po? Unang-una po talaga, yung malapit po sa puso ko ang Biraca General Hospital po kasi po alam niyo po talagang napakabuti ng Panginoon po bilang isang voluntaryo na tumutulong sa barangay ng Imolnod, maliban sa barangay Imolnod, sa barangay Mali, sa iba-ibang mga barangay ng barangay bawat barangay. Kasi 18 barangay po yan ay hawak ng Brooks Point ay Biraca Hospital po. Napakabuti po ng may-ari po ng hospital ng Biraca Hospital. Kasi po, yung walang-wala na pong pera talaga na wala nang iuuwi sa bahay. Siyempre po pag na-hospital, so kailangan nyo pong bumili ng pagkain sa labas. Lalo na po yung mga pasyente na nagbabantay. Hindi naman po lahat na cover ng hospital, kundi ang pasyente lang po ang binibigyan ng pagkain. Nagpapasalamat po ko sa Biraca Hospital, lalo na kay Dr. LB Soriano po na hindi ko naman po dapat i-mention pero pinapasalamatan ko po siya dahil ginagamit siya ng Panginoong Diyos para sa pagtulong po sa mga katutubo nating katutubong mga Palawan at mga kapatid nating mga Muslim at Kristiyano po. Kasi po minsan po ay hospital bill na lang po ang babayaran nila po. Bagamat meron pong doctor's fee pero maliit na lang po talaga ang kanilang binabayaran. Hospital bill po ay hinihingi po na natin sa mga ahensya ng gobyerno na mahihingian ng tulong patungkol sa hospital bill po. Magandang araw po. Yan mga kaibigan, nandito po yung ating mga kababayan na kung saan ay ito po yung mga natulungan ni Madam Anami Saaban dito po sa Barangay Molnod. Ma'am, ano pong pangalan ni Ma'am? Cecilin. Cecilin. Apelido? Ahid po. Ayan. Ma'am, gaano po katotoo na isa po kayo sa mga natulungan ni Ma'am Anami? Ano po? Sa hospital po, sir. Sa hospital. Bakit po? Anong nangyari? May sakit po. May sakit. So, sino yung tumulong sa inyo para madala kayo sa hospital? Si Ate Amen. Ayan. Malaria po, sir. Malaria. So, yun. Ano po yung masasabi nyo kay Ate Anami na isa po kayo sa mga natulungan na kahit hindi siya opisyalis ng barangay, kahit hindi siya nakaupo, ano pong masabi niyo sa kanya? Naghingi kami ng tulong. Ano pa? Naghingi kami ng tulong sa kanya. Ayan. Ano pa? So, yun. So, maraming salamat po, ate. Maraming salamat po. Ayan. Ate, ano po pangalan ni ate?
Nerlita po. Nerlita Ahid po. Ahid. Ayan, Ate Nerlita, isa po ako sa mga natulungan ni Ate Anamin, ano? Gaano po kalaki yung tulong niya na para kayo ay matulungan? Sakit po doon. Nagkasakit po ospital. kayo, tapos dinala kayo sa ospital. Opo. Lahat ng ibang mga katutubo, dito po bumababa para lumapit kay Ate Anami. Opo. Ayan. So yun, Siya maraming lang salamat po. makatulong sa amin. Ano po? Siya lang makatulong sa amin. Siya lang po ang nakakatulong sa inyo. Opo. Ah, Si Ate Ami. So, anong masabi nyo kay Ate Anami? Sabi ko, maraming salamat sa kanila. Ayan, maraming salamat po. Malaking pasasalamat namin kasi kahit ulan, tinutulungan niya namin magpunta sa ospital. So yun, maraming salamat po. Sige. Ayan. Magandang araw po. Ano pangalan ni ate? Ako po si Raylene Bungali po. Ayan, taga saan po si ate? Taga Kabangan po. Kabangaan. Ate, ilang taon na po kayo naninirahan sa Kabangaan? 28 na po. 28 years na. Opo. So, ano po yung naitulong po sa atin ni Ate Anami? Yung pamangkin ko po kasi nagdoyan sa bagin tapos nakabitaw na yung parte ng katawan niya, yung masilan. So, sa masilang bahagi, nagkaroon ng sugat. Opo. Tapos yun, nagpunta kami dito, mingi kami sa kanya ng tulong. Sinamahan niya po kami doon sa ospital. Tapos doon po, yung sugat, tinahi po. Kaya malaking pasasalamat namin kay Ate Anami. So, yun. Ano pong masabi niyo kay Ate Anami? Maraming salamat po, Ate Anami, sa Aban. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pagbigay ng magandang information. Ayan, meron naman po tayong isang kababayan na natulungan ni Ate Anami. So, anong pangalan, sir? Reniboy Ahid po. Ayan, ilang taon na po si sir? 21 years old po. 21 years. Taga saang sityo? Sitio Tatandayan po. Ayan, sir, ano po yung naitulong ni Ate Anami sa inyo? Actually, sir, sa akin po, natulong sa akin namin yung about sa pamilya ko po. Kasi tinulungan niyo kami that time na nagkasakit yung pamangkin ko na wala na po ibang malalapitan. Ayun, may sa amin na maglapit kami kay Ate Anami para tulungan po sila. Ayun, naglapit po kami sa kanya, gabi po yon. And then, sabi namin, Ate Anami, baka pwede mo kaming matulungan na dalahin yung pamangkin ko sa ospital kasi po, na po siya, malanta na po siya. Tapos, sige, kaso ayun, sabi ni Ate Ami, bakit ngayon nyo lang dinala? Dapat nakaraan pa ito, yung nagsabi kayo sa akin kagad. Then, pagkatapos po yun, agad-agad po siya na tumawag ng rescue para madala po sa ospital. So yun, ano pong masasabi nyo kay Ate Anami? Ang masasabi ko lang po kay Ate Anami, sobrang pasasalamat po namin sa kanya kasi po kahit hindi po siya na kabilang sa may katungkulan dito sa barangay, malaking tulong po na bibigay niya sa amin. Sa aming lalo na po yung mga kapwa ko na katutubo dun po sa bundok, malaki po talagang tulong na nabibigay niya sa amin. Kaya maraming salamat po Ate Anami. Ayan, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Ayan, Madam Anami, nabalitaan po din po namin, hindi lang po mga taga-Imalod yung inyong natutulungan, mga taga-sang bayan po, yung ibang mga kababayan natin. Binabati ko po si Apong Ami. Kasamahan ko po si Apong Ami. Yung mga pamangkin ng asawa ko, si Lynn Ami at saka si Maylin Haro. Sila po yung mga taga Balabak, taga Marabon, taga Bangkalaan. Lahat po yan ng mga isla na yan ay ati pong tinutulungan, lalong-lalo po sa Rituba at Batarasa po. At Espanyola po, nakakatulong po tayo sa munisipyo ng Espanyola. Wala naman po tayong tinatanggihan na bawat taong humihingi ng tulong. Bukas po ang puso natin sa mga taong nangangailangan po pagdating sa hospital bill. So, kasamang Ami, ngayon po tuloy-tuloy pa rin po ang iyong pagtulong sa inyong mga kapwa. Opo, tuloy-tuloy po. Kasi po, yun talaga po ang itinanim ng puso at isip ko na ibinigay ng Panginoon. So, habang nabubuhay po ko, handa po akong tumulong sa ating mga kababayan, kapatid natin Muslim at mga kapatid natin mga katutubo po at mga Kristiyano po. Ayan, Ate Anami, ay sa totoo lang, hindi po kayo nabigyan ng posisyon sa Barangay Imalod na dahil yung pagtulong niyo po, yung iba kasi nakabase or nakabase sa barangay.
kung sa inyo po hindi pa kayo nakabay sa barangay na bibigyan kayo ng posisyon or halimbawa community affairs man lang, wala po. Ay, wala naman po. Okay lang naman po. Sir, okay lang naman po kahit walang posisyon. Ang mahalaga po ay hindi tayo plastic. Andun po yung bukas ng palad natin kahit na ating gabi, umaaga pa. Alam po ng mga tao na pag Ate May, tulungan niyo kami sa hospital, hindi po ko tumatanggi. Agad-agad po ko magpapaalam po ako sa aking asawa. Lab, maiwan ka dito, tutulungan ko. Andun po agad ng aking kusang pagtutulong po dahil alam ko po na ang Diyos po ang magbabalik sa lahat ng ating mga ginagawa. O ano man ang, sabi nga po, di ba, may kasabihan, pag may tinanim, may aanihin tayo sa Panginoon po. Ayan. At yan, may nabalitan ko rin po, kahit ating gabi na po, gigisingin po kayo para lang makatulong. Tama po ba yun na para lang maidala yung pasyente sa ospital? Opo, minsan po may may nanganganak, ganun po o kaya po emergency, nataga po yung yung paa. Minsan po matataga yung paa ng 4:00, darating po yan dito sa baba ay mga 8 o'clock na. So tatatawag na po ko ng MDR para idadala po. Nagkakagulo pa po kaming mag-asawa pag tumutulong po kami kasi po alam ko po yung kalagayan ng taong nangangailangan kasi naranasan ko po yun at yun po ay hindi ko na makakalimutan sa aking buhay. Kaya sinabi ko po hanggat humihinga ako, hanggat kaya ko po, tutulong po ako sa ating mga kapatid nating mga katutubo at kapatid nating mga Muslim. Yan at ano pang masasabi niyo po sa mga kababayan po natin, lalong-lalo po dahil kayo po ay nakilala at nakilala bilang isang matulungin na isang ina na kung saan ay mula po sa Barangay Mulnod. Ano po masasabi niyo po sa inyong mga kababayan, lalo po sa mga taga-Barangay Mulnod? Mga taga-Barangay Imulnod, mahal na mahal ko kayo. Bagamat ako'y walang nalalalitay na dugo ng katutubo, pero alam niyo po ang pagmamahal ko sa inyo. Nakita niyo po kung paano po yung paglilingkod ko sa inyo at ang aking asawa na si Kagawad Russell Saaban na handang tumulong po kahit na alam niyo po na kahit na hating gabi o oras na ng gabi, andyan po kami na bukas ang aming tahanan at bukas ang aming mga puso sa mga nangangailangan sa atin sa Barangay Imulnod. Mahal na mahal ko po kayo, Barangay Imulnod. Hindi ko po ini-expect na nung COVID-19 po ay alam po ng ibang tao na kami po ay naghahanap buhay sa bawat barangay. Nag-pray po kami. Sabi ko, Lord, saan mo kami dadalhin? Dahil may mga anak po ako na dapat kong paaralin at pakainin. Pero dinala po ako ng Panginoon dito sa Barangay Mulnod. Ito pala po yung purpose ng Lord para po tulungan ang mga kapatid nating nangangailangan patungkol sa hospital po. Yan. At yan, last na lang po, ito na lang po, ano po yung committee ni Kagawad Russell Saaban sa Barangay Mulnod? Ang aking mahal na asawa na si Kagawad Russell Saaban, ang community niya po ay sa peace and order po talaga. Peace and order po siya. Opo. Okay. So yun, maraming salamat po Ate Anami sa inyong walang sawang pagbibigay ng kaalaman patungkol sa inyong mga talento na kung saan ito po yung taong na kung saan na-discover po kayo at nakilala na kahit wala po kayo sa posisyon, ay matulungin po tayong bilang isang ina ng Barangay Mulnod. So maraming salamat po at magandang araw sa ating lahat. Sana tularan po natin si Ma'am Anami Saaban na kung saan ay kahit wala kayo sa posisyon, kailangan po natin tumulong sa kapwa. So, Ate Anami, maraming salamat po. Isang karangalan po para sa akin na ako po ay ma-interview ng ganito. Hindi ko po ini-expect. Hindi po ako nagyayabang pero ipinagmamalaki ko po una ang Panginoon. Kaya sa Diyos po ang papuri, sa Diyos po yung pasasalamat. Sa mga ginagawa niya sa aking buhay, binibigyan niya ako ng lakas. Hindi naman po ako sabing super woman, pero binibigyan ako ng Panginoon ng lakas na ipinagkakalob niya sa araw-araw na binibigay niya sa aking buhay. Salamat po. Ay, maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat.